Pasko na naman. Sa bawat sulok ng bahay, nararamdaman ang diwa ng selebrasyon. Ang mga kumukutitap na ilaw, ang amoy ng bagong lutong bibingka, at ang malamig na simoy ng hangin na tila may dala-dalang mga alaala ng nakaraang mga Pasko. Ngunit sa kabila ng kasiyahan sa labas, may lamat sa loob ng bahay na hindi basta-basta maitatago. Ako si Ana at ito ang kwento ng aming pamilya, isang kwento ng sakit, pag-asa at pag-ibig na pilit na binubuhay ng aming anak na si Miguel. Mag-iisang taon na simula ng kami ni Marco ay nagpasya na maghiwalay ng landas. Maraming dahilan, ang mga di pagkakaintindihan, ang mga salitang nasabi sa init ng argumento, at ang hindi na mababalik na tiwala. Madalas akong tanungin ni Miguel kung bakit hindi kami magkasama ng kanyang ama, ngunit hindi ko maipaliwanag sa bata ang komplikado naming sitwasyon. Si Miguel, sa kanyang inosenteng puso, ang tila nagiging tulay namin ni Marco. Isang araw, habang nagtatanggal ako ng mga dekorasyon mula sa kahon, lumapit siya sa akin, ang kanyang mga mata puno ng pag-asa. Mama, gusto ko sana ngayong Pasko magkasama tayong tatlo, ikaw, si Papa at ako. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin ang kanyang hiling. Sa kabila ng mga sugat na iniwan ng aming relasyon, may bahagi sa akin na gustong tuparin ang hiling ng aming anak. Maraming beses ko nang tinangkang kausapin si Marco, ngunit palaging nauuwi sa malamig na sagutan ng aming usapan. Kaya naman, nagdesisyon akong subukan muli. Isang gabi, habang umuulan ng malakas, naglakas loob akong tawagan si Marco. Marco, kailangan nating mag-usap para kay Miguel. Ang sagot niya, bagamat puno ng pag-aalinlangan, ay pumukaw sa aking damdamin. Sige Ana, para kay Miguel. Sa pag-uusap na iyon, puno ng tensyon ang hangin. Pareho kaming nag-aalangan, ngunit alam naming para sa aming anak, kailangan naming ipakita ang pagmamahal, kahit sa kabila ng aming mga hinanakit. Habang pinag-uusapan namin ang mga detalye ng planong pagdiriwang, biglang umiyak si Miguel sa kanyang kwarto. Agad kaming nagtungo sa kanya. Napanaginipan ko kayo, Mama at Papa, nag-aaway kayo. Ang kanyang boses ay puno ng takot at kalungkutan. Niyakap ko siya ng mahigpit habang si Marco ay tahimik na nakatingin. Sa mga sandaling iyon, napansin ko ang mga mata ni Marco. May lungkot, ngunit may pag-asang kumikislap. Habang pinapatahan si Miguel, naramdaman ko ang kamay ni Marco sa aking balikat. Isang simpleng hagod, ngunit ang init nito ay nagbigay ng kakaibang damdamin. Ito ba ang simula ng pagbabago? Paano kung ang simpleng Pasko ay maging daan para bumalik ang dati naming samahan? Ngunit paano kung ito ay pansamantala lamang, isang ilusyon ng Pasko? Sa gabing iyon, habang nakahiga ako, iniisip ko ang hinaharap. Ano ang mangyayari sa aming pamilya? Handa na ba kaming muling bumuo ng aming mga pangarap? Sa likod ng aking isip, naroon ang pag-asang dala ng diwa ng Pasko. Ang pag-asang maaaring ang pagmamahal ng aming anak ang maging susi sa aming pagbabalikan. Ngunit habang patuloy kong iniisip ang lahat, isang tawag ang dumating sa aking telepono. Si Marco. Ana, may kailangan kang malaman. Ang tono ng kanyang boses ay puno ng tensyon. Ano ang gustong iparating ni Marco? Sa sandaling iyon, alam kong ang susunod na mangyayari ay magbabago sa takbo ng aming Pasko. Pagkatapos ng aming pag-uusap sa kainan, tila bumalik ang lahat ng alaala ng mga panahong magkasama kami ni Amanda. Ang mga ngiti niya, ang mga halakhak namin, at kahit ang mga simpleng bagay tulad ng pagtimpla niya ng kape sa umaga, lahat ng iyon ay muling naglaro sa aking isipan. Ngunit sa kabila ng mga alaala, alam kong marami pa kaming hindi pagkakaunawaan. Kaya naman, nang magpasya akong bumalik sa bahay para bisitahin si Ili sa nalalapit na Pasko, may halong kaba at pananabik ang aking nararamdaman. Pagdating ko sa bahay, natagpuan ko si Ili sa sala, abala sa pagkakabit ng mga palamuti sa Christmas tree. Ang saya niya habang inaabot
ang mga makukulay na dekorasyon sa kahon. Napangiti ako habang pinagmamasdan siya, hindi alintana ang bigat ng mga nangyari sa amin ni Amanda. Papa, masiglang bati ni Ili nang makita ako. Agad siyang tumakbo papalapit at agad ko siyang niyakap ng mahigpit. Ang yakap na iyon ay tila bumuo ng isang hindi maipaliwanag na init sa aking puso. Anong ginagawa ng aking munting Christmas elf? Biro ko sa kanya habang dinuduyan siya. I'm decorating, Papa. Gusto ko maging perfect ang tree para sa Pasko. Sagot niya habang kumikislap ang mga mata. Sigurado akong magiging napakaganda niyan, lalo na't ikaw ang nag-aayos, sabi ko sa kanya. Habang tinutulungan ko si Ellie sa kanyang dekorasyon, napansin kong tahimik na bumaba si Amanda mula sa itaas. Nakasuot siya ng simpleng sweater, ngunit para bang may kakaibang liwanag sa kanyang mukha. Nagtagpo ang aming mga mata at nagkaintindihan kahit walang salitang namutawi sa aming mga labi. Hay, mahina niyang bati, halos pabulong. Hay, sagot ko rin. May bahagi sa akin na gustong yakapin siya, ngunit pilit kong pinigilan ang sarili ko. Hindi pa ito ang tamang panahon. Eli, gusto mo bang gumawa tayo ng hot cocoa? Tanong ni Amanda sa anak namin. Oo, gusto ko niyan, Mama. Masayang sagot ni Ellie. Habang abala si Amanda sa kusina, sinundan ko siya para tulungan. Pareho kaming tahimik habang naghahanda ng mga sangkap. Ngunit sa kabila ng katahimikan, ramdam ko ang tensyon sa pagitan namin. Ano pala ang plano mo para sa Pasko? Tanong niya, pilit binabasag ang nakabibinging katahimikan. Gusto ko sanang makasama kayo ni Eli kung okay lang sa'yo. Sagot ko. Alam kong marami tayong hindi napagkasunduan, pero gusto kong magkaayos tayo kahit para kay Eli man lang. Tumingin siya sa akin, tila nag-iisip ng malalim. Alam kong mahirap, pero siguro pwede nating subukan para kay Eli. Nagpatuloy ang aming usapan habang nagiinit ng gatas at naglalagay ng marshmallow sa tasa. Sa mga simpleng sandaling iyon, tila may parte sa akin na umaasa. Umaasa na baka sakaling may pagkakataon pa kaming bumuo ng bagong simula. Nang magkasama na kaming tatlo sa sala, abala sa pag-inom ng hot cocoa at panonood ng Christmas movie, para bang bumalik ang dati naming mga Pasko. Napuno ng halakhak ang sala at kahit papaano, nakalimutan ko ang mga problemang dinadala ko. Ngunit habang papalapit ang gabi, may naramdaman akong hindi maipaliwanag na kaba sa aking dibdib. Nagpasya akong lumabas ng bahay para magpahangin at mag-isip. Habang naglalakad sa hardin, may narinig akong mababang sigaw mula sa kabilang bahay. Isang sigaw na tila may halong takot at kaguluhan. Agad akong tumakbo pabalik sa bahay, iniisip kung ano ang nangyayari. Pagkarating ko sa loob, nakita kong nakatanggap ng tawag si Amanda. Nakikita ko sa kanyang mukha ang pag-aalala at takot. Anong nangyari? Tanong ko habang lumalapit sa kanya. Kailangan nating pumunta sa ospital. Si Mama, hindi na niya natapos ang sasabihin dahil sa kaba. Agad kaming nagbihis at dinala si Ili sa sasakyan. Habang nasa daan, hindi ko maiwasang isipin ang maaaring mangyari. Hindi ko rin maiwasang maisip kung paano magbabago ang aming mga plano sa Pasko. Pagdating sa ospital, nakita namin si Tita Lilia, ang ina ni Amanda, na nasa emergency room. Lumapit kami sa kanya at nakita ko ang takot sa mga mata ni Amanda habang yakap-yakap ang kanyang ina. Anong nangyari, Ma? Tanong ni Amanda habang patuloy ang pag-agos ng luha sa kanyang pisngi. Naaksidente ako habang pauwi. Mahina ngunit pilit ng ngiti ni Tita Lilia. Huwag kayong mag-alala, magiging okay lang ako. Ngunit hindi ko maiwasang mag-isip. Paano kung hindi siya maging okay? Paano kung mawala si Tita Lilia sa panahon ng Pasko? Ang mga tanong na ito ay bumabagabag sa akin habang nakatingin ako sa magina. Sa kabila ng aming mga pinagdaraanan ni Amanda, alam kong kailangan namin maging matatag para kay Ili at para kay Tita Lilia. At sa sandaling iyon,
Naisip ko na baka ito ang twist na hindi namin inaasahan. Ang pagkakataon na magkaisa kami hindi lang para sa Pasko, kundi para sa pamilya. Sa pagdating ng Disyembre, hindi ko maiwasang balikan ang mga alaala ng aming nakaraan ni Leo. Ang malamig na hangin ay tila nagdadala ng mga kurot ng pangungulila habang ang mga ilaw ng Pasko ay nag-aanyaya ng pag-asa. Sa kabila ng lahat, patuloy ang buhay para sa aming anak na si Mia na tila naging tulay namin ni Leo sa kabila ng aming pagkakalayo. Isang araw, habang nag-iimpake ng mga regalo para sa nalalapit na Pasko, lumapit sa akin si Mia. Mama, ano kaya kung magpasko tayong tatlo kasama si Papa? Tanong niya, puno ng inosenteng pag-asa sa mga mata. Hindi ko alam kung paano siya sasagutin. Ang ideya ng pagbabalik loob kay Leo ay parehong kaakit-akit at nakakabagabag. Mia, alam mo naman na hindi ganoon kadali ang sitwasyon namin ng papa mo, di ba? Sagot ko, sinisikap ipaliwanag sa kanya ng mahinahon. Pero mama, di ba Pasko naman? Lagi mong sinasabi na panahon ito ng pagmamahalan at pagpapatawad. Siguro pwede kayong mag-usap ulit? Sinubukan niyang bumalik sa paglalaro, ngunit hindi ko maiwasang mapansin ang lungkot sa kanyang mukha. Sa kabila ng kanyang murang edad, tila naiintindihan niya ang malalim na sugat na iniwan ng aming hiwalayan. Nagpaalam ako kay Mia na pupunta lang sa tindahan para bumili ng ilang pangangailangan. Habang naglalakad, tinanong ko ang sarili kung ano nga ba ang pumipigil sa akin na makipag-usap kay Leo. Hindi ba't ang mga alaala ng aming masayang Pasko noon ay sapat na para subukan kong makipagbati? Ngunit sa tuwing naiisip ko ang mga araw na magkasama kami, kasunod din ang mga alaala ng aming pagtatalo ng mga salitang nasabi na hindi na mababawi. Pag-uwi ko, naroon si Leo sa harap ng bahay namin. Nakatingin siya sa mga Christmas lights na nakasabit sa balkonahe. Tila nag-aalala kung paano niya ako kakausapin. Sa pagkakita ko sa kanya, bumilis ang tibok ng puso ko. Isang halo ng takot, excitement at pag-asa. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin, kaya't nagdesisyon akong hintayin na siya ang magsalita. Ana, bungad ni Leo, puno ng pag-aalangan. Alam kong matagal na tayong hindi nag-uusap ng maayos, pero gusto ko sanang makipag-ayos para kay Mia. Alam kong siya ang pinakaapektado sa ating sitwasyon. Hindi ko alam kung iyon ba ang tamang panahon para magsimula ulit, pero tila sinasagot ni Leo ang tanong na matagal nang bumabagabag sa akin. Ang aming anak ang naging dahilan para subukan naming muli. Leo, hindi madali para sa akin ang lahat ng ito, pero para kay Mia, handa akong makipag-usap. Napangiti si Leo at nakita ko sa kanyang mga mata ang sinseridad na matagal ko nang hinahanap. Nag-usap kami ng mahabang oras, hindi lamang tungkol sa Pasko, kundi pati na rin sa mga bagay na nagdala sa amin sa puntong ito. Hindi maiiwasan ang ilang luha, ngunit sa pagtatapos ng usapan, naroon ang pag-asa na magbabalik ang dating init ng aming relasyon. Sa mga sumunod na araw, nagsimula kaming magplano ng pagdiriwang ng Pasko kasama si Mia. Makikita sa kanyang mga mata ang tuwa sa ideya na magkakasama kaming tatlo. Habang abala sa paghahanda, hindi ko maiwasang makaramdam ng kaunting saya. Isang pakiramdam na matagal ko nang hindi nararanasan. Isang gabi bago magpasko, habang naglalagay kami ng dekorasyon sa puno, biglang nagtanong si Mia, Mama, Papa, paano kung hindi lang tayo ang magkasama sa Pasko? Nagkatinginan kami ni Leo, hindi alam kung ano ang ibig sabihin ng anak namin. Anong ibig mong sabihin, anak? Tanong ni Leo halatang naguguluhan. Baka po may sorpresa kayo para sa akin, sabi ni Mia. Ngumiti ng may lihim. Akala ko'y isa lamang itong birong bata, ngunit tila may alam siya na hindi namin alam. Kinabukasan, sa mismong araw ng Pasko, habang abala kami sa pag-aayos ng pagkain, may kumatok sa pinto. Sa pagbukas ko, isang hindi inaasahang bisita ang bumungad, si Tita Clara
ang matagal nang nawalay na kapatid ni Leo. Sa kanyang mga mata, makikita ang lungkot at pangungulila, ngunit naroon din ang pag-asam na magkaayos kami. Nagulat ako, napatingin kay Leo na tila hindi rin makapaniwala. Clara, paano mo nalaman na narito kami? Tanong ni Leo, halatang hindi inaasahan ang pagdating ng kapatid. Ngumiti si Clara, nagbigay ng palatandaan na hindi siya nag-iisa. Hindi ako mag-isa, Leo. May dala akong balita na magbabago sa Pasko natin. Sa likod ni Clara, lumitaw ang isang pamilyar na mukha, si Lolo Ben, ang ama ni Leo na matagal na naming hindi nakikita. Sa kanyang pagdating, alam kong isang sorpresa ang hatid nila na hindi lamang para sa Pasko kundi para sa aming pamilya. Sa gitna ng pagtataka at saya, naramdaman kong ang Pasko ay hindi lamang tungkol sa muling pagkikita ng mga nagkakahiwalay, kundi pati na rin sa pagbuo muli ng mga nawalang ugnayan. Ngunit sa likod ng ngiti ni Lolo Ben, may isang lihim na tila naghihintay na mabunyag. Isang dahilan kung bakit kami nagkatipon-tipon sa araw na ito. Sa kanyang mga mata, may mensahe na maaaring magdala ng bagong yugto sa aming buhay. Napatingin kaming lahat sa isa't isa, puno ng tanong at pag-asa. Ano nga ba ang hatid ni Lolo Ben? Habang nakatingin kami sa kanya, alam kong hindi magtatapos ang kwento sa simpleng pagkikita. Ang tunay na sorpresa, tila, ay nasa kanyang mga kamay. Nakatayo ako sa harap ng salamin, pinagmamasdan ng refleksyon ng isang taong tila naging estranghero na sa sarili. Ang mga mata ko'y puno ng pagod at pag-aalala, ngunit sa kabila nito'y may kumikislap na pag-asa. Sa kabila ng lahat ng sakit na dinanas namin ni Marco, ang aming anak na si Lila ang nagsisilbing liwanag sa madilim naming mundo. Ang kanyang walang kamalay-malay na ngiti ang nagbigay sa akin ng lakas na harapin ang araw na ito. Pasko, isang araw na puno ng pag-asa, pagmamahalan at pagkakaisa. Ngunit para sa akin, ito rin ang araw na muling magkikita kami ni Marco. Sa kabila ng mga hindi pagkakaintindihan at tampuhan, nagkasundo kaming ipagdiwang ang Pasko kasama si Lila, kahit man lang sa araw na ito para sa kanya. Habang nasa kusina ako at naghahanda ng hapunan, naramdaman kong bumigat ang pintuan at pumasok si Marco. Magandang gabi, Ana. Bati niya na may kasamang nangiti na dati ay nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Ngayon, nagdulot ito ng halo-halong damdamin. Saya, lungkot at pag-asa. Magandang gabi, Marco. Sagot ko. Si Lila ay nasa sala, naglalaro ng mga laruan niya. Sabik na siya sa mga regalo. Tumango si Marco at sa kanyang mga mata, nakita ko ang pagmamahal na hindi napawi ng panahon at distansya. Habang abala siya sa pakikipaglaro kay Lila, ako naman ay nagpatuloy sa pagluluto. Naramdaman ko ang init ng mga alaala namin, ang mga tawanan at kwentuhan habang sabay na nagluluto. Ngayon, tila isang bulong na lamang ang mga iyon sa hangin. Nagtipon kami sa hapagkainan, puno ng masasarap na putahe at mga puting kandila. Si Lila ang umupo sa gitna, puno ng saya at kagalakan. Tila wala siyang kamalay-malay sa mga nangyayari sa pagitan namin ni Marco. Para sa kanya, kami isang masayang pamilya. Habang kumakain, nagkwento si Marco tungkol sa mga nangyari sa kanya nitong mga nakaraang buwan. Naroon pa rin ang kanyang sigla, ang kanyang determinasyon na makamit ang kanyang mga pangarap. Ngunit sa likod ng mga ngiti niya, alam kong may kirot na nagkukubli. Marco, sabi ko, salamat sa pagpunta. Alam kong mahirap ito para sa ating dalawa, pero masaya ako na nandito ka para kay Lila. Ngumiti siya, ngunit sa likod ng kanyang mga mata, nakita ko ang pag-asam na muling mapawi ang distansya sa pagitan namin. Ana, alam mo namang para kay Lila, gagawin ko ang lahat at hindi lang para sa kanya. Nagpatuloy ang gabi, puno ng mga awit Pasko at masasayang tawanan ni Lila. Para akong nasa isang panaginip,
Isang mundo kung saan ang lahat ng sakit ay pansamantalang nawawala. Ngunit alam kong ang katotohanan ay hindi ganoon kadali. Pagkatapos ng hapunan, nagdesisyon si Marco na magkwento kay Lila habang nag-aayos ako ng mga pinggan. Nang bumalik ako sa sala, nakita ko ang dalawa kong mahal sa buhay na magkasama, nagkukwentuhan tungkol sa mga pangarap at pag-asa. Bigla, habang nagkakasiyahan kami, tumunog ang telepono ni Marco. Agad niyang sinagot ito, ngunit ang ekspresyon sa kanyang mukha ang nagbigay ng babala sa akin. Ana, kailangan kong umalis. May emergency sa trabaho. Nagising ako sa tila panaginip. Ang saya na naramdaman ko ay biglang naglaho. Ngunit bago siya umalis, lumapit siya sa akin. Ana, gusto kong malaman mo, ang araw na ito ay nagbigay sa akin ng pag-asa. Hindi ko alam kung paano, pero gusto kong ayusin ang lahat. Naiwan kami ni Lila sa sala, habang si Marco ay nagmamadaling lumabas ng pinto. Sa kabila ng pag-aalala, hindi ko maalis ang pag-asang bumalik siya. Ngunit bago ko pa man maisip ang susunod na mangyayari, biglang tumunog ang telepono ko. Isang tawag mula sa ospital. Mrs. Cruz, may nangyari kay Marco. Kailangan mo siyang puntahan agad. Nabigla ako, ang puso ko'y binalot ng takot. Sa gitna ng pagdiriwang ng Pasko, isang pagsubok na naman ang dumating sa amin. Ngunit sa likod ng lahat ng takot na iyon, naroon ang pag-asang muling magkakaroon ng pagkakataon para sa amin ni Marco. Isang himala na kailangan naming ipaglaban. Sa pagtakbo ko papunta sa ospital, ang isip ko'y puno ng mga alaala namin ni Marco. Ang mga pangako, ang mga pangarap, at ang pagmamahal na hindi kailanman naglaho. Sa kabila ng mga pagsubok, alam kong ang Pasko ay simbolo ng pag-asa. At sa kabila ng lahat, hindi ko hahayaan na maglaho ang pag-asa na iyon. Sa pagdating ko sa ospital, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Si Marco nakahiga, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pag-asa. Sa kabila ng sakit, alam ko sa puso ko na ito ang simula ng aming bagong kwento. Isang pag-asa na hindi kailanman maglalaho. Sa pagdating ng Disyembre, ang lamig ng hangin ay tila nagdadala ng isang kakaibang init sa aming tahanan. Parang kahapon lamang nang mangyari ang hindi inaasahang pagkikita namin ni Marco sa ilalim ng mga kumukutitap na ilaw ng syudad. Ang mga alaalang iyon ay bumabalik sa akin, puno ng saya at konting pangamba. Ang Pasko ay palaging espesyal para sa aming pamilya, ngunit ang taon na ito ay may kakaibang damdamin. Ang aming anak na si Lila ay siyang naging tulay sa muling pagkabuo ng aming pamilya. Nang umupo kami sa sala upang magplano para sa nalalapit na Pasko, kitang-kita ko ang kislap sa mga mata ni Lila habang binabanggit ang kanyang mga naiisip na regalo para sa amin. Mama, gusto kong makita na magkasama kayo ni Papa sa Pasko. Wika niya, puno ng kasiyahan. Napatingin ako kay Marco na ngayon ay may ngiti sa labi at tila ba nag-uumapaw ang pag-asa sa kanyang puso. Habang nag-uusap kami, hindi ko maiwasang maalala ang mga panahong magkasama kami noon ni Marco. Ang mga tawanan, ang maliliit na away na agad din namang naaayos at ang mga pangarap na aming pinagsaluhan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito ay naroon pa rin ang takot sa muling sakit na maaring idulot ng aming nakaraan. Ang hindi pagkakaintindihan, ang mga salitang nasambit noong kami naghiwalay, lahat ng ito'y bumabalik sa akin. Isang gabi, habang kami ni Marco ay nag-aayos ng dekorasyon sa bahay, biglang tumunog ang telepono. Si Lila ang sumagot at hindi ko inaasahan ang kanyang sinabi. Mama, may sorpresa si Papa para sa atin sa Pasko. Sigaw niya, puno ng galak. Hindi ko alam kung ano ang maaring iniisip ni Marco, ngunit naramdaman ko ang takot at excitement sa aking dibdib. Lumipas ang mga araw at kami yabala sa paghahanda. Sa kabila ng aking pag-aalala, hindi ko maiwasang maramdaman ang init ng pamilya. Si Marco ay naging mas malapit sa akin muli at si Lila ay tila naglalakad sa ulap sa tuwing kami magkakasama.
Ang kanyang mga ngiti ay nagsilbing liwanag sa madilim na bahagi ng aming nakaraan. Sa bisperas ng Pasko, nag-organisa kami ng isang munting salusalo sa bahay. Dumalo ang ilang malalapit na kaibigan at pamilya at ang saya sa paligid ay hindi maikakaila. Habang abala ako sa kusina, lumapit si Marco at tinulungan akong maghanda ng pagkain. Ang simpleng pagkilos na iyon ay nagbigay sa akin ng pag-asa. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng kapanatagan at ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng mga pangako. Nang sumapit ang hating gabi, nagtipon kami sa ilalim ng Christmas tree upang magbukas ng mga regalo. Si Lila ay hindi na makapaghintay at ang kanyang excitement ay nakakahawa. Isa-isa niyang binuksan ang kanyang mga regalo at nang siya'y nagtaka kung bakit wala pang regalo mula kay Marco, ngumiti ito at sinabi, "Lila, ang regalo ko sa inyo ay hindi nakabalot." Nagulat ako nang biglang lumuhod si Marco sa aking harapan. Hawak ang isang maliit na kahon. "Mahal, alam kong maraming nasaktan sa ating nakaraan, ngunit nais kong simulan muli ang ating kwento. Kung papayagan mo akong bumalik sa iyong buhay, ang Pasko na ito ay magiging simula ng bagong kabanata. Will you marry me again?" Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa buong silid at ang lahat ay tahimik na naghihintay sa aking sagot. Ang mga mata ni Lila ay puno ng pag-asa at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang tindi ng pagmamahal na bumabalot sa aming pamilya. Ngunit bago pa man ako makasagot, bigla akong nakaramdam ng kakaibang takot. Ang mga alaala ng aming nakaraan ay tila nagbabalik at ang aking puso ay nagdadalawang isip. Sa kabila ng lahat ng kasiyahan, may isang bahagi sa akin ang nagtatanong, paano kung maulit ang mga pagkakamali? Paano kung ang Pasko na ito ay hindi sapat upang hilumin ang mga sugat? Ngunit sa likod ng mga tanong na ito, naroon ang pag-asang dulot ng pagmamahal ng aming anak. Nag-isip ako ng malalim at sa isang iglap, naramdaman ko ang init ng pagmamahal na hindi kailanman naglaho. Muli kong tiningnan si Marco at sa kanyang mga mata, nakita ko ang katapatan at pagmamahal na handang bumawi sa aming nakaraan. Ngunit bago ko pa man maibuka ang aking bibig upang sumagot, isang malakas na pagkatok sa pinto ang pumukaw sa aming lahat. Napatingin kami ni Marco sa isa't isa, puno ng pagtataka. Sino kaya ang darating sa ganitong oras ng gabi? Ang sagot sa tanong na iyon ay maaring magdala ng bagong twist sa aming Paskong kwento. Ang malamig na hangin ng Disyembre ay tila patuloy na humahaplo sa aking pisngi habang nakatayo ako sa pintuan ng aming bahay. Ang mga ilaw ng Pasko na nag-iilaw sa labas ay nagbigay ng kakaibang init sa aking damdamin. Ngunit ang tunay na init ay nanggagaling sa mga alaala ng nakaraan na patuloy kong binabalikan. Sa loob, naririnig ko ang masiglang tawanan ni Mia, ang aming anak, habang naglalaro siya sa tabi ng Christmas tree. Ang kanyang saya ay isang musika na pumupuno sa tahimik na espasyo ng aming tahanan. "Mommy, Daddy," sigaw ni Mia at ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa tuwa habang siya'y tumatakbo papunta sa akin. Si Anton, ang aking asawa, ay lumitaw mula sa kusina. May bitbit na tray ng mainit na tsokolate. Ang init ng kanyang ngiti ay tila bumabalot sa akin at sa kabila ng mga nangyari sa nakaraan, nararamdaman ko ang isang kakaibang kapayapaan kapag kasama siya. Alam kong hindi madali ang mga nakaraang taon para sa amin, ngunit ang pagmamahal namin kay Mia ay nagbigay sa amin ng lakas para subukang muli. "Merry Christmas, mahal," malambing na sambit ni Anton habang inilalagay ang tray sa mesa. Lumapit siya sa akin at marahang hinalikan ang aking noo. "Merry Christmas din, Anton," tugon ko, habang nararamdaman ko ang init ng kanyang pagmamahal na bumabalot sa akin. Habang si Mia ay abala sa kanyang mga laruan, kami ni Anton ay nagkaroon ng pagkakataon upang makapag-usap.
Napakaraming bagay ang dapat naming ayusin at pag-usapan. Ngunit sa gabing ito, pinili naming mag-focus sa kasalukuyan, sa kasayahan ng Pasko, at sa pagmamahal ng aming anak. Alam mo ba, hindi ko akalaing makakabalik tayo sa ganito, wika ni Anton habang iniabot ang isang tasa ng tsokolate sa akin. Parang himala ang nangyari. Tumango ako, iniisip kung paano nga ba kami nakarating sa puntong ito. Maraming beses na kaming nag-away, maraming beses na rin kaming nagkahiwalay. Ngunit parang may mahika ang Pasko na nag-uugnay sa amin muli. Si Mia ang naging tulay, ang aming inspirasyon upang muling bumuo ng mga nasirang pangarap. Si Mia lang talaga ang nagbigay liwanag sa atin, sagot ko, habang pinagmamasdan ng aming anak na abala sa pagkukulay ng mga karton na dekorasyon. Alam mo, mahal, may isang bagay akong gusto sanang sabihin sa iyo, simula ni Anton, at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang isang tila pag-aalala. Ano iyon? Tanong ko, nararamdaman ng kaunting kaba sa kanyang tono. Natanggap ko ang sulat na ito noong nakaraang linggo. Isa itong alok mula sa kumpanya sa ibang bansa. Isang magandang oportunidad pero huminto siya, tila sinusukat ang aking reaksyon. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Ang pagpunta sa ibang bansa ay isang malaking desisyon, lalo na at nagsisimula pa lang kaming maghilom mula sa mga sugat ng nakaraan. Ngunit alam ko ring ito ay maaaring maging daan para sa mas magandang kinabukasan para sa aming pamilya. Bakit ngayon mo lang sinabi? Tanong ko, pilit na itinatago ang aking pagkabigla. Alam kong masaya tayo ngayon at ayokong guluhin ang Pasko natin. Pero kailangan nating magdesisyon, mahal. Para kay Mia, paliwanag ni Anton, at nararamdaman ko ang bigat ng desisyon na ito sa kanyang tinig. Natahimik ako at ang mga katanungan ay naglaro sa aking isipan. Paano kung ito ang pagkakataon na hinihintay namin upang makabangon muli? Ngunit paano kung ang pag-alis ay maging dahilan ng muling pagkakalayo namin ni Anton? Sa likod ng aking isip, nararamdaman ko ang takot at pag-aalinlangan. Siguro kailangan nating pag-isipan ito ng mabuti, sagot ko habang pilit kong inaayos ang aking damdamin. Tumango si Anton at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang pag-unawa. Alam niyang hindi madali ang desisyon na ito, para sa akin, para sa amin. Habang nakatingin kami sa Christmas tree, naalala ko ang mga pangakong binitawan namin sa isa't isa. Ang pagmamahal namin kay Mia ang nagpatuloy sa amin, at ang pag-asang ito ang nagbigay liwanag sa madilim na bahagi ng aming buhay. Biglang nagring ang telepono. Tumayo si Anton upang sagutin ito. Habang ako'y nanatiling nakaupo, iniisip ang mga susunod na hakbang na dapat naming gawin. Pagbalik niya, may kakaiba sa kanyang ekspresyon. Mahal, may tawag mula sa kumpanya, sabi niya, at sa kanyang tinig ay naramdaman ko ang isang bagong pag-asa. Mukhang kailangan nating magdesisyon agad. Habang naglalakad si Anton pabalik sa kusina, naramdaman ko ang isang kakaibang kaba. Paano kung ang desisyon na ito ang magbibigay daan para sa mas magandang kinabukasan? Paano kung ito ang simula ng bagong yugto ng aming buhay? Habang nakatitig ako sa Christmas tree, isang bagay ang pumasok sa aking isipan. Ang Pasko ay hindi lamang tungkol sa mga dekorasyon o regalo. Ito ay tungkol sa pag-asa, sa mga bagong simula, at sa pagmamahal na hindi kailanman nawawala. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang tanong ang bumabalik sa aking isipan. Ano nga ba ang magiging desisyon namin? At paano ito makakaapekto sa aming pamilya? Isang simpleng tawag, isang alok mula sa ibang bansa, at isang desisyon na maaaring magbago ng aming mga buhay. Sa gabing ito, ang Pasko ay nagbigay sa amin ng isang twist na hindi namin inaasahan. Malamig ang simoy ng hangin sa umagang iyon ng Disyembre, ang araw kung kailan magsisimula ang pagdiriwang sa aming tahanan. Marahil ay dala ng Pasko ang kakaibang init sa puso ko
kahit pa ang paligid ay nilulukuban ng malamig na hangin. Nagising akong punong-puno ng pag-asa, marahil dahil sa mga pag-uusap namin ni Daniel nitong mga nakaraang araw. Matapos ang ilang buwang pag-aalangan, unti-unti na kaming nagkakaintindihan. Ang mga sugat na dulot ng aming mga hidwaan ay unti-unting naghihilom, lalo na't ang anak naming si Mia ang patuloy na nagsusulsi sa aming mga pusong pira-piraso. Habang nagtitimpla ako ng kape sa kusina, iniisip ko ang mga nangyari noong nakaraang taon, ang mga pag-aaway na nagbunsod ng aming pansamantalang paghihiwalay. Akala ko noon ay iyon na ang katapusan ng lahat, ngunit sa kabila ng lahat ng sakit ay naroon si Mia, ang aming liwanag sa kadiliman. Ang kanyang mga munting mata ay nagniningning sa tuwing kasama namin siya, at sa bawat pagkakataon na magkasama kami bilang pamilya, nararamdaman kong may pag-asa pa. Nagising si Mia na puno ng sigla, sabik na sabik sa araw na ito. "Mama, kailan darating si Papa?" Tanong niya habang yumakap sa akin. "Mamaya pa, anak. Maghahanda muna tayo ng mga dekorasyon." Sagot ko. Magkasama kaming naglagay ng mga palamuti sa sala. Ang Christmas tree na pinili namin ay puno ng makukulay na ilaw at mga palamuting ginawang kamay ni Mia. Sa bawat paglagay niya ng dekorasyon, hindi ko maiwasang mapangiti. Ang simpleng saya ni Mia ay sapat para paghilumin ang aming mga pusong sugatan. Makalipas ang ilang oras, dumating si Daniel. Nakita ko agad ang kanyang nangiti nang pumasok siya sa pintuan. "Wow, ang ganda naman ng dekorasyon natin, Mia." Bati niya kay Mia na agad namang tumakbo papunta sa kanya. Habang magkasama silang naglagay ng mga huling dekorasyon, napansin ko ang pagbabago kay Daniel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at pagmamahal. Hindi ko alam kung ano ang nag-udyok sa kanya na magbago, ngunit sa kabila ng aming nakaraan, nararamdaman kong may puwang pa rin siya sa puso ko. Pagkatapos ng dekorasyon, nagpasya kaming maghapunan sa labas ng bahay, sa ilalim ng kalangitan na puno ng bituin. Naglatag kami ng kumot sa damuhan at tinamasa ang malamig na hangin habang magkasamang kumakain. Ang tawanan at kwentuhan ay umalingaw-ngaw sa paligid, tila ba wala kaming mga problema. "Mama, Papa, ang saya-saya ko. Sana lagi tayong ganito," sabi ni Mia na may nangiti sa kanyang mga labi. Nagkatinginan kami ni Daniel at sa sandaling iyon, tila ba isang hindi nakikitang tali ang muling bumabalot sa amin. Habang tumatagal ang gabi, napansin kong nagiging mas malapit na muli kami ni Daniel. Ang mga simpleng haplos ng kamay, ang mga tingin na puno ng kahulugan, lahat ay tila ba bumabalik sa dati. Nararamdaman ko ang init ng kanyang pagmamahal at sa kabila ng aking pag-aalinlangan, unti-unti akong bumibigay. Ngunit sa gitna ng saya, isang tawag ang bumalot ng tensyon sa paligid. Tumunog ang telepono ni Daniel at nakita kong nagbago ang kanyang ekspresyon nang sagutin niya ito. "Sandali lang, kailangan ko itong sagutin," sabi niya habang tumatayo at lumalayo ng bahagya. Habang nag-uusap siya sa telepono, hindi ko maiwasang mag-alala. Sino kaya ang tumatawag sa kanya sa ganitong oras? Ang saya na nararamdaman ko ay unti-unting napalitan ng kaba. Nang bumalik siya, halata ang pag-aalala sa kanyang mukha. "Mahal, kailangan kong umalis sandali. May emergency sa trabaho," sabi ni Daniel na tila ba may mabigat na dinadala. Hindi ko alam kung paano magre-react. Ang saya ng aming gabi ay tila nabahiran ng hindi inaasahang pangyayari. Ngunit bago siya umalis, niyakap niya kami ng mahigpit ni Mia. Tila ba sinasabi niyang hindi ito ang katapusan ng lahat. Habang naglalakad siya palayo, iniisip ko ang mga susunod na mangyayari. Sa kabila ng lahat ng saya, naroon pa rin ang pag-aalinlangan. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Ang gabi ng Pasko na puno ng pag-asa ay tila ba nagkaroon ng bahid ng misteryo. Habang yakap ko si Mia, pilit kong iniisip na ang mga bagay ay magiging maayos. Ngunit sa likod ng aking isipan, naroon ang katanungan. Ano kaya ang ibig sabihin ng tawag na iyon?
Sa gitna ng saya at pag-asa, ang Pasko ay tila ba may dala ring lihim na kinakailangan naming tuklasin. Sa paglipas ng mga araw, hindi ko maiwasang mag-isip sa mga sumunod na mangyayari. Malapit na ang Pasko at dama ko ang lamig ng hangin na tila nagsasabi sa akin na may pagbabagong darating. Si Mia, ang aming anak, ay abala sa pagdekorasyon. Ang mga ilaw na kumukutitap sa aming munting tahanan ay tila ba sumasalamin sa kislap ng kanyang mga mata. Nakatitig ako sa kanya mula sa kusina habang nagluluto ng paborito niyang puto bumbong. Sa bawat halakhak niya, tila may binubuksang pinto sa aking puso na matagal nang nakasarado. Hindi ko maikakaila, mahal ko pa rin si Marco, ang aking asawa. Ngunit masakit ang mga alaala ng aming mga pagtatalo, ng mga gabing hindi kami magkaintindihan at ng desisyong pansamantalang magkahiwalay. Ngunit sa tuwing nakikita ko si Mia, naalala ko ang dahilan kung bakit kami nagmahalan ni Marco. Para sa kanya, para sa pamilya. Habang tinitimpla ko ang mainit na tsokolate, narinig kong bumukas ang pinto. Dumating na si Marco mula sa trabaho. Kumaway siya kay Mia na agad namang tumakbo para yumakap sa kanya. Papa, tingnan mo ang ginawa ko. Masayang sigaw ni Mia habang ipinapakita ang kanyang ginawang parol. Ang ganda, anak. Ikaw talaga ang pinakamagaling. Sagot ni Marco habang hinahaplos ang buhok ng aming anak. Lumapit siya sa akin, may pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. May kailangan ba akong gawin? Tanong niya na para bang tinatanong kung ayos lang ba ang lahat. Oo, pakiabot na lang ng mga plato. Sagot ko, iniwasan ang kanyang titig. Ngunit sa totoo lang, sa kaloob-looban ko, gusto kong sabihin na gusto ko siyang makausap, makasama, at maramdaman muli ang aming dating saya. Nagpatuloy ang gabi sa mga kwento at tawanan. Si Mia, tila isang munting bituin, ay nagbibigay liwanag sa aming tahanan. Habang kami ni Marco, bagamat magkatabi, ay tila may pader na hindi mawari kung paano babaklasin. Nang matapos ang hapunan, nagpaalam si Mia na matutulog na. Good night, Mama. Good night, Papa. Sana magkasundo na kayo. Bulong niya habang nakangiti, bago isinarado ang pinto ng kanyang kwarto. Natigilan kami ni Marco. Ang simpleng hiling ni Mia ay tila isang bolang kristal na nagpakita sa amin ng katotohanan. Sa kanyang murang isipan, naiintindihan niya ang sitwasyon namin at masakit iyon sa akin bilang ina. Mia deserves better, bulong ni Marco habang nag-aayos ng mga pinagkainan. Alam ko, sagot ko, hindi makatingin sa kanya. Marco, hindi ko alam kung paano tayo aabot sa puntong ito, pero alam kong mahalaga si Mia at gusto kong maging masaya siya. Mahalaga rin siya sa akin at ikaw, ani Marco, sa wakas ay humarap sa akin. Alam kong hindi ito madali, pero handa akong subukan. Hindi lang para kay Mia, kundi para sa atin. May bahagi sa akin na nagsasabing dapat akong magduda, ngunit may isa pang bahagi na nagsasabing nararapat lamang na bigyan ng pagkakataon ng aming pamilya. Nagkaroon ng katahimikan, ngunit hindi ito isang uri ng katahimikan na mabigat. Sa halip, ito ay tila isang uri ng pag-asa. Tumitig ako sa mga mata ni Marco at doon ko nakita ang dati niyang sinseridad. Bukas, sabi ko, baka pwede tayong mag-usap, maglakad-lakad kasama si Mia. Pasko naman. Ngumiti si Marco, ang kanyang mata ay tila nagniningning tulad ng mga ilaw sa paligid. Oh, gusto ko yan. Kinabukasan, maaga kaming gumising. Si Mia ay sabik na sabik, suot ang kanyang bagong damit pampasko. Naglakad kami sa parke, hawak-hawak ang kamay ni Mia habang si Marco at ako ay naglalakad sa likod niya. Habang naglalakad kami, umabot kami sa isang lugar na puno ng mga puno ng Pasko. Ang mga ito ay napapalamutian ng iba't ibang kulay ng ilaw at may mga musikerong tumutugtog ng mga kantang pamasko. Biglang tumigil si Mia, tumingin sa amin at sinabing, Mama, Papa, tingnan niyo.
Sa gitna ng parke may isang malaking puno ng Pasko na puno ng mga nakasabit na mensahe mula sa iba't ibang tao. Isa sa mga mensahe ay nakatawag ng aking pansin. Para sa mga magulang ko, sana magkasama ulit tayo sa Pasko. Natigilan ako. Pakiramdam ko ang mensahe ay para sa amin. Napatingin ako kay Marco at nakita ko ang luha sa kanyang mga mata. Niyakap niya ako at sa pagkakataong iyon, alam kong may pag-asa pa. Ngunit sa gilid ng aking mata, may napansin akong isang pamilyar na muki sa lilim ng mga puno. Hindi ko maalis ang tingin ko doon. Sino siya? At bakit tila may hawak siyang liham na parang para sa akin? Sa malamig na simoy ng hangin ngayong Pasko, naramdaman kong parang may kakaibang kislap ang mga ilaw sa aming munting tahanan. Pagkatapos ng ilang taon ng pag-aalitan at hindi pagkakaintindihan, sino ang mag-aakalang muli kong mararamdaman ang init ng pagmamahal mula sa isang taong matagal ko nang iniwasan. Ako si Alex at sa kabila ng lahat ng nangyari, heto kami ni Mia, magkasama sa ilalim ng iisang bubong. Hindi ko akalaing ang aming anak ang magiging tulay sa aming muling pagkakasama. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng hiling ni Lily, ang aming 8 taong gulang na anak. Gusto ko ng Pasko na buo tayo, Mama at Papa, sabi niya habang nakatingin sa aming dalawa. Puno ng pag-asa ang kanyang mga mata. Hindi ko alam kung paano namin magagawa iyon, ngunit ang kanyang inosenteng hiling ay tila tumago sa aming mga puso. Sa mga nakaraang linggo, unti-unti kong naramdaman ang pagbabago. Nagsimula kami ni Mia sa maliliit na pag-uusap, mga tipikal na tanong tungkol sa araw-araw na buhay. Hindi ko maipaliwanag kung paano, pero may kakaibang saya kapag nag-uusap kami. Parang may musika sa bawat salita na unti-unting bumubuo ng melodiya sa aming mga puso. Habang papalapit ang Pasko, napansin kong lalo pang nagiging magiliw si Mia. Madalas ko siyang nahuhuling nakatitig sa akin, na para bang may gusto siyang sabihin, ngunit hindi niya alam kung paano. Sa mga ganitong sandali, nararamdaman kong may puwang pa rin sa kanyang puso para sa akin, kahit paminsan ay nilalamon kami ng mga alaala ng nakaraan. Isang umaga, habang naglalakad kami ni Lily sa parke, bigla siyang nagtanong, Papa, masaya ka ba na magkakasama tayo ni Mama ulit? Napahinto ako sa paglalakad, naisip ang lahat ng aming pinagdaanan. Oo, Lily, masaya ako, sagot ko habang hinahawakan ang kanyang kamay. Pero mas nagiging masaya ako dahil sa iyo. Ikaw ang dahilan kung bakit kami nandito. Sinubukan niyang ngumiti, ngunit kita ko sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Pero Papa, paano kung hindi kayo magkasundo ulit ni Mama? Tanong niya, puno ng pag-aalala ang kanyang boses. Isang tanong na hindi ko inaasahan mula sa isang bata. Lily, gagawin namin ang lahat para maging masaya ka. At hindi mo kailangang mag-alala dahil mahal na mahal kita. Pag-uwi namin sa bahay, nadatan namin si Mia na nagluluto ng hapunan. Naalala ko noon kung paano kami sabay na nagluluto, nagtatawanan at nagkakantahan sa kusina. Ibang pakiramdam ngayon, parang may kurot sa puso ko sa tuwing nakikita ko siya. Nang gabing iyon, nagkaroon kami ng pagkakataon na pag-usapan ng aming mga plano para sa Pasko. Hindi ko inaasahan na magugustuhan ko ang ideya na magdaos ng simpleng salu-salo kasama ang mga kapamilya. Dumating ang araw ng Pasko. Habang abala si Mia sa paghahanda ng pagkain, ako naman ay nag-aayos ng mga dekorasyon kasama si Lily. Ang saya ng kanyang mga mata ay parang liwanag na nagbibigay pag-asa sa aming lahat. Nang kumpleto na ang mga dekorasyon, nagpasya kaming magkakasama na magdasal at magpasalamat para sa mga biyaya na natanggap namin. Sa kalagitnaan ng salusalo, habang masayang nagkwekwentuhan ng lahat, bigla kong napansin si Mia na nakatingin sa akin. May kakaibang lungkot sa kanyang mga mata na para bang may nais siyang ipahiwatig. Lumapit siya sa akin at bumulong, Alex, may kailangan kang malaman.
Natigilan ako, dama ang tensyon sa kanyang boses. Ano iyon, Mia? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Sa mga sumunod na sandali, nabalot kami ng katahimikan. Halos hindi ko marinig ang kanyang sagot, ngunit alam kong mahalaga ito. Ang hiling ni Lily, hindi lang para sa Pasko. Sabi niya, halos pabulong. May mas malalim na dahilan kung bakit niya gusto tayong magkasama. Parang may kung anong bumagsak sa aking dibdib. Nagtatanong ang aking isip, puno ng pangamba. Ano ang ibig sabihin ni Mia? Nang gabing iyon, habang ang lahat ay abala sa kani-kaniyang mundo, nagkaroon kami ng pagkakataon ni Mia na mag-usap ng masinsinan. Ang mga susunod na salita niya ay tila nagbigay liwanag sa lahat ng katanungan. Ano ang gusto mong sabihin, Mia? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang tumunog ang telepono. Napatingin kami sa isa't isa, puno ng kaba. Sino ang tumatawag sa ganitong oras? Habang papalapit ako sa telepono, ramdam ko ang lakas ng kabog ng aking dibdib. Sinagot ko ito at sa kabilang linya, narinig ko ang isang boses na hindi ko inaasahan. Alex, this is Dr. Santos. I need to talk to you about Lily's condition. At doon, sa gitna ng kasayahan ng Pasko, naunawaan ko ang totoong dahilan ng hiling ni Lily. Ang twist na ito ay tila isang dagok na magbibigay daan sa mas malalim na kwento ng aming pamilya. Ang malamig na hangin ng Disyembre ay tila may dala-dalang alaala at pangako. Sa bawat pagbugso ng hangin, nararamdaman ko ang pagkakahati ng aming pamilya, ngunit sa kabila nito, naroon ang pag-asang hatid ng Pasko. Ang mga ilaw ng Pasko sa labas ng aming bahay ay kumikislap, tila mga bituin na nagbibigay liwanag sa madilim na gabi. Kasama ko ang aming anak na si Mia na ngayon ay abala sa pag-aayos ng dekorasyon sa Christmas tree. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag, puno ng kasiyahan at pag-asa. Papa, tingnan mo, ang ganda ng pagkakaayos ko, di ba? Masiglang sabi ni Mia habang iniabot ang isang makintab na dekorasyon sa akin. Ngumiti ako, pinipilit na ipakita sa kanya na masaya ako kahit may kirot sa puso ko. Oh, anak, ang galing mo talaga. Sigurado akong matutuwa si Mama kapag nakita niya ito. Ngunit sa likod ng aking mga salita, may lamat ng pangungulila. Ang aming pamilya ay dumaan sa matinding pagsubok nitong nakaraang taon. Nagkaroon kami ng hindi pagkakaintindihan ni Clara, ang aking asawa, na humantong sa aming pansamantalang paghihiwalay. Sa kabila ng lahat, si Mia ang naging tulay namin, ang liwanag sa gitna ng aming dilim. Ang mga sulat niya sa amin ay puno ng pag-asa, pag-ibig at ang mahigpit niyang pangarap na magkabalikan kami. Papa, kailan ba darating si Mama? Tanong ni Mia, puno ng pananabik. Nag-aalangan akong sumagot, ngunit hindi ko kayang sirain ang kanyang pag-asa. Darating siya, anak, sinabi niya sa akin na gusto niyang makasama tayo ngayong Pasko. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na ipakita kay Mia na may pag-asa pa sa kabila ng aming sitwasyon. Ang Pasko ay hindi lamang tungkol sa mga regalo o dekorasyon. Ito ay tungkol sa pamilya, sa pagmamahalan at sa pagpapatawad. Sa aking pagmuni-muni, narinig ko ang tunog ng pintuan. Bumilis ang tibok ng puso ko. Si Mia ay sumigaw, "Mama!" at agad na tumakbo patungo sa pintuan. Napalunok ako, hinahanda ang sarili sa posibilidad na ito na ang sandali ng aming muling pagkikita. Ngunit sa pagbukas niya ng pinto, hindi si Clara ang pumasok. Isang lalaki na may hawak na malaking kahon ang tumayo roon. Isa pala itong delivery ng mga regalo mula sa mga kaibigan at pamilya. Pasamantalang bumalik ang lungkot sa mata ni Mia. Ngunit mabilis niyang ipinakita ang kanyang nangiti, pilit na sinasabi sa akin na hindi pa tapos ang araw. Nang makaalis ang delivery man, lumapit si Mia sa akin at nagsalita. Papa, alam kong darating si Mama. Alam kong magkakasama tayo ngayong Pasko.
Hinaplos ko ang kanyang buhok at nagpasalamat sa kanyang walang sawang pag-asa. Oo, anak, darating siya. Habang hinahanda namin ang hapunan, hindi ko maiwasang mag-isip kung ano ang magiging reaksyon ni Clara kapag nakita niya ang mga pagbabago sa bahay. Ang aming tahanan ay puno ng mga alaala, maganda man o masakit. Ngunit sa kabila ng lahat, ang Pasko ay nagbibigay ng pagkakataon para sa bagong simula. Sa wakas, narinig ko ang tunog ng kotse sa labas. Ang tibok ng puso ko ay tila musika sa aking pandinig. Tumakbo si Mia palabas, puno ng kasiyahan at pag-asa. Sumunod ako, pilit na pinipigil ang kaba sa dibdib. Si Clara ay bumaba ng kotse. Ang kanyang mukha ay puno ng emosyon. Nagkatinginan kami, marahil nagsusuri sa damdaming matagal nang nakatago. Si Mia ay agad na tumakbo at niyakap siya, isang eksenang puno ng pagmamahal at pag-asa. Clara, bungad ko, hindi alam kung paano sisimulan ang pag-uusap. Ngumiti siya, ngunit may bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Salamat sa pagtanggap sa akin, Leo. Nararamdaman ko ang bigat ng mga salitang hindi pa nasasabi, ngunit alam kong ito na ang simula ng aming bagong kabanata. Habang papasok kami sa bahay, naramdaman ko ang init ng aming tahanan, puno ng mga ilaw ng Pasko at ang pag-asa ni Mia. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang lihim na bumabagabag sa akin, isang bagay na hindi ko inaasahang darating ngayong gabi. Sa pag-upo namin para sa hapunan, may mensaheng dumating sa aking telepono. Mula ito sa isang hindi inaasahang tao, isang lihim na maaaring makaapekto sa aming pamilya. Ang mensahe ay naglalaman ng mga salitang, "May kailangan kang malaman, Leo. Hindi ito ang inaasahan mong Pasko." Ang puso ko ay bumilis, puno ng kaba at pag-aalinlangan. Sino ang nagpadala ng mensahe? Ano ang ibig sabihin nito? Sa kabila ng kasiyahan ng gabing iyon, ang lihim na ito ay nagbabadya ng bagong hamon sa aming pamilya. Ngunit sa kabila ng lahat, ang pag-asa ni Mia at ang pag-asang hatid ng Pasko ay nagbibigay lakas sa akin. Haharapin ko ang anumang pagsubok para sa kanya, para sa aming pamilya.